Pagdiriwang ng Bureau of Animal Industry anniversary at update sa kanilang mga programa ating aalamin. Kasama si Dr. Christian Daquigan, Bureau of Animal Industry Director ng Department of Agriculture. Dr. Daquigan, magandang tanghali po at happy anniversary po sa inyo dyan. Magandang tanghali po sa mga tagapakinig po ng ating programa. Maraming salamat po. Kami nagse-celebrate ng aming 96th founding anniversary. Okay. Director, sa pagdiriwang po ng inyong anibersaryo dyan sa Bureau of Animal Industry, ano po ang tema ng inyong selebrasyon ngayong taon at ano-ano pong aktibidad ang nakahanda para dito? Ang tema po ng aming selebrasyon ngayong taon ay matatag, makabago at sama-sama po. Matatag at resilient po ang ating industriya, makabago or more innovation po ang ating ilalabas ngayong taon at sama-sama sa pag-unlad po ng ating industriya, hindi lang sa pag-unlad, pati na rin sa pagsugpo po ng sakit na pumapasok po sa atin. Okay, kaugnay po niya ang inyong tema, maaari po bang ibahagi ninyo ang ilan sa mga bagong programa o proyekto na inilunsad ng bayan nitong mga nakaraang buwan para mapabuti ang animal health at kaligtasan ng livestock at poultry sector sa bansa? Ayun po, ang ginagawa po namin ngayon sa ating makabagong programa po, nandiyan po yung pinag-aaralan po namin talaga ngayon yung sa ating biosecurity system, paano natin maayos ito para maiwasan po natin ang pagpasok ng sakit dito sa ating bansa. And ayun po, inaayos rin po namin yung sistema po namin kasi ang target po namin as innovation po ngayon is yung ating digitalization po ng ating bureau. Kasama po rito yung online shipping permit po natin na 100% digitalized na po, pero may version 2 po kaming ginagawa na kung saan lahat po ng ating processes dito ay i-digitalize na po natin. Okay. At isa po sa mga malaking improvement ay ang pag-upgrade ng mga animal health laboratories sa ilalim ng Resilient Philippines Project. Ano-ano po ang mga benepisyo nito para sa mabilis sa pagtukoy at pagresponde sa animal diseases? Ayan po, pag improve po ang ating laboratory, mas mabilis po tayo makakapag-test. Ibig sabihin po nito, pag mabilis po ang ating testing, mabilis po natin malalaman kung ano po yung sakit na tumama at mas mabilis po ang ating aksyon para ma-eradicate po ito or makagawa tayo ng hakbang para maiwasan po ang pagkalat ng sakit. Okay. Director, sa mga previous cases po ba na nagkakasakit yung local livestock industry natin, ano-ano po ba yung mga challenges na kinaharap natin? Ang mga challenges po natin, kasama po dyan yung mga hindi po pagre-report ng ating mga kababayan kung may nakikita po sila sakit. Ayun nga po, sabi ko nga po, para masugpo po natin ang sakit, kailangan po natin maging sama-sama as one. Lalong-lalo na ho, ang nakakaalam po nito, ang unang nakakaalam kung may sakit ang kanilang mga alaga ay ang mga racers po. I-report lang ho nila ito sa ating mga partners na LGU, City Vet, Provincial Vet, Municipal Vet, nandiyan po yung mga yan para tumulong. Sila po ay katuwang natin. And then kami po sa national government, pwede rin po kayong tumawag ho sa amin and may ilalunch po kami na system po, yung Animal Disease Information Reporting System po. Ayan po, yung ADIR na tinatawag po namin. Madadownload po nila ito sa Google Store po para mas mabilis po ang kanilang pagre-report kung may nakikita ko silang sakit. Okay. Director, paano naman po nakakatulong itong Animal Industry Development and Competitiveness Act, lalo na sa pag-upgrade ng inyong kagawaran bilang line agency at sa paglakas o pagpapalakas ng regulatory functions ito? Po, malaki pong may tutulong sa amin po nitong AIDCA ho na tinatawag namin, na kung saan makikita ho natin dito na yung programa po, kada species ng livestock and poultry ho, may programa po nakaraan, may budget po na nakalaan po para rito. And then kasama rin po dito yung improvement po. Kasama sa budget na matagal na po namin hinihintay, yung magamit po namin ito para sa improvement po ng aming serbisyo ho. Okay. Director, sa kasalukuyan po, ano naman po ang ginagawa ng kagawaran para mas mapigilan ang pagkalat ng iba't ibang mga sakit sa hayop tulad ng African swine fever? Paano po yung koordinasyon natin lalo na sa mga liblib at malalayong lugar? Ayan po, nandyan po yung coordination po natin. Nandyan po yung nakikipag-coordinate po kami sa mga LGUs po.
LGUs, then sa mga munisipyo po na katuwang natin, talagang sila po ang partner natin dyan, number one na partner ho natin. Lalo pag may nakita po tayong outbreak or may tinamaan ng sakit, ang coordination po natin is nagpapadala ho tayo ng team para magsagawa ng surveillance, and then nandyan din po ang ating mga checkpoints. Ang ating mga checkpoints po ngayon is 24/7 po ang kanilang trabaho. Talagang pinababantayan ho natin. Okay. Director, hingi na rin po kami ng update sa incentives at suporta para po sa mga livestock at poultry raisers tulad ng repopulation programs o yung suporta sa pagpapataas ng produksyon. Ayun po sa repopulation program po natin, ito po ay mag-start po tayo ngayon taon, lalo po yung tinatawag naming swine recovery program po. Ayun po yung magpapamigay po ang gobyerno ng 32,000 gilts sa mga nag-aalaga ho ng baboy para mapataas po ang produksyon ho natin ng baboy, kasi alam naman ho natin na tinamaan ito ng ASF. Dati nasa top 10 po tayo na producing, at ibabalik ho natin ito sa pamamagitan ng programa po na ito. Okay. At paano naman po ninyo tinutugunan ang hamon sa animal health regulation tulad ng paglipat ng oversight sa veterinary drugs at animal health products? Ayun po, continuous po yung coordination namin with FDA. Gumagawa na po kami ng mga regulatory process para dito ho. Ongoing po siya. Actually, gagawa rin po kami ng IRR at may transitory procedure po kaming gagawin para tuloy-tuloy po yung pag-transition po ng produkto from FDA para sa amin po. Okay. With that being said, mensahe nyo na lang po sa ating mga kabayan ngayong anibersaryo ng Bureau of Animal Industry. Ayun po, ang mensahe ko po sa ating mga kababayan, ayun po, isa sa team namin ay maging sama-sama ho. Ibig sabihin po nito, kung may nakikita ho kayo ng mga sakit or di pangkaraniwan sa ating mga alaga, i-report nyo lamang ho ito sa amin para matugunan ho natin agad at hindi na kumalat po ang sakit. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Christian Dakigan, Bureau of Animal Industry Director ng Department of Agriculture. Maraming salamat din po, sir, sa inyong programa para malaman po ng mga tao kung ano po ang programa po ng Bureau of Animal Industry. Thank you, Director.